Ma'am, kasi sorry po, kasi nagkakaroon lang kami ngayon ng agam-agam dito sa kahihinatnan po nitong ingay na ito, no, ng flood control project scandal na ito. Doon sa nangyari during your time nung Napoles scandal. Yes, Kasi ma'am, yes. I mean, kasi ngayon, ang tanong namin, ito bang mga district engineer na to nasa Pilipinas pa? Ito bang kontraktor na Ako, ito nasa Pilipinas pa? Ito bang mga pumirma dito nasa Pilipinas pa? Kasi if you recall, ma'am, tandang-tanda po mm, namin, pumutok ang iskandalo nung panahon po ng inyong panunungkulan sa DOJ. Biyernes yun, July 12 pumutok. Pagka opo, Monday, opo, meron na kaagad lookout bulletin laban sa mga sinasabing sangkot. And then just a few days, yung ombudsman agad umaksyon na kaagad, nagkaroon ng isang team para bilisan yung investigasyon. So dito ma'am, dito ho kasi pinag-uusapan na ng lahat ito, pero parang wala pa pong aksyon na nararamdaman ng taong bayan para number one, masiguro na hindi makakaalis yung mga yan na may pananagutan. Pangalawa, opo, na agad pong, di ba, ma-issuehan na ng corresponding na mga notisya yung iba para ho sa kasong administratibo at kasong kriminal. opo. Yun, nagtataka rin po ako, Ted, kasi noon nga, nung nakausap na namin at meron ng mga krimento at mga reveal yung top whistleblower na sa Ben Hurluy, I immediately formed a special task force. Tapos inano kaagad nila and then rinifer sa DOJ, sa Office of the Secretary, yung tungkol nga sa pag-i-issue ng lookout bulletin. Kaya the proper department head, and here in this case is the DPWH Secretary. Ang DPWH may legal department dapat yan. And yung legal department, kailangan ina-advise nila yung secretary. Ano ba yung mga appropriate steps para maiwasan yung mga ganyang situation? Kasi nga, mga mapepera yung mga yan, yung mga nakinabang dyan at ang dali-dali nila talaga na mag-eskapo. They are actually flight risk pag ganyan na mapera. So, kung nagawa dati, bakit hindi nagagawa ngayon? Immediately, the legal department of DPWH can immediately coordinate, for example, with the NBI and also with the Department of Justice. Forward to them immediately the relevant documents, and they can request the DOJ to issue a lookout bulletin to directing the BI na to watch over, to monitor. Kasi yung lookout naman, technically, legally, said, hindi naman talaga yan makakapigil per se. Kasi hindi naman yan hold departure order. Inano na po, inalis na po sa DOJ yung hold departure order. Sa isang kaso nga na ako yung involved doon, inalify yung hold departure order. Pero yung lookout bulletin, kahit hindi technically makaka-prevent, importante yan, din yan para yung mga tao sa BI, binabantayan yung mga pangalan na yon at once mag-register na sa computer, then andyan na yung pangalan, yung subject of the lookout bulletin, ay immediately i-advise nila yung DOJ. And then, noon may mga tumatawag sa akin diretso ng mga secretary, bilang DOJ secretary, may tumatawag sa akin diretso at rini-report, ma'am, ito pong tao na to, nandito, ganyan-ganyan. So kung wala pa na HBO, ay sasabihin na lang namin na, you have to ask him or her, yung subject ng lookout bulletin. Yung kanyang, saan ba ang destination niya? Ilang days siya nasa destination niya sa country na kung saan siya pupunta. Meron bang purpose? Ano yung purpose sa pag-alis niya? Business ba? Personal ba? Then, meron ibang gawin, yung authorities natin, makikipag-ano rin tayo, lalo na yung mga may treaty tayo, Mutual Legal Assistance Treaty, yung tinatawag na MLAT, let's say sa US pupunta, we can immediately alert also the US authorities kung wala pang HBO, na hindi pa nakakakuha ng HBO, para sa end nila ay nababantayan din nila. Opo. Yung yung that particular, may mga ganyang paraan.